Magandang araw kabola. Sa video na ito is magfocus po tayo sa Converge kabola. Malamang marami pa rin sa inyo ang hindi po makamove on kabola sa naging decision nila, no? Napakawalan nga po yung dalawa or yung kanila basically top 2 local players kabola last season. So hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. Pero before we go there, pag-usapan nga muna natin yung statement po ni Coach Tim Cone. Sabi ni Coach Tim Cone, nagbigay siya ng rason kung bakit sa palagay niya very soon magiging contender na daw po ang Blackwater Elite. At ang numero 1 po niya binigay niyang rason is wala na pong iba kabola kundi si Coach Jeff Carriazo. Gets naman natin kung saan nanggagaling po si Coach Tim Cone, and nakita din naman natin kung ano rin po talaga ang kapasidad ni Coach Jeff Carriazo kabola. Aminado din naman po tayo kabola na talagang isa siyang mahusay po na coach, no? Especially in building up defenses na pinapakita ngayon din po ng Blackwater Elite kabola. Pero as he further explain kung bakit ganoon po yung opinion niya, doon na tayo talaga gumingiw di ba? Then he will try to reiterate na okay na yung lineup kumbaga kabola, no? Ng Blackwater Elite, names Ilagan kabola, who is actually very good sa pata natin. Then of course Hill, who is a player, a young player that we are very high on. Rosario is of course very respectable, pinangalanan niya rin si Swerte kabola. Yes, of course, those are good players, kaya sila nasa PBA. Pero kung papangalanin mo sila na parang sila na yung pundasyon kabola ng isang contender, when say contender, kumbaga consistent po sa playoffs, medyo alanganin ako dun kabola. Alanganin talaga ako dun, di ba? Those are good players, pero if they are your foundation kabola of having a contender, medyo alanganin ako na paniwalaan yan. So, ang ginagawa lang sa paningin natin nito ni Coach Tim Cone is simply lip service, no? Para may taas lang, kumbaga, kasi alam naman kasi niya yung nangyayari, di ba? May taas niya itong mga to para naman makita nila kapag nag-champion ulit sila, mas mataas po yung respeto ng tao sa kanila, hindi yung marirealize ng tao na basically nagpapananulong po yung Hinebra kasi nga po 2/3 lang naman sila talaga nagko-compete dito po sa PBA, kaya mas malaki po yung chance nilang mag-champion. Then one more thing, Meralco Bolts po, kinailangan na pong magpapasok ulit ng isa pang import, di ba? Patlong import na nila ito, and this is of course for their competition po sa EASL. Sinayin po nila Zach Lofton kabola. So sa pong NBA veteran, although 1 game lang po siya with Detroit kabola. So nakita natin sa mga numero ni Lofton kabola, he is that usual scoring guard kabola who has a good instinct on defense. So overall, if he can score very well in ASL, maybe he will be a good fit with the team kabola. Then one comment na magandang pag-usapan po kabola, isa lang to, kasi sabi nito sa video natin na Hinebra third firma blockbuster deal, talong Hinebra, Scotty overrated daw kabola. I think hindi lang dito ako nabasa ito nakakailang basa na rin ako dyan. So marami pa rin ang hindi believe dito kay Scotty Thompson, although he is arguably the most well-rounded guard ever sa history po ng PBA. Kasi most well-rounded guard, kumbaga, kung titignan mo yung skill set niya, siya yung isa sa may pinaka-kompleto, pinakamarami na nasa very good level po yung skill level niya kabola. So, for anyone to say na overrated siya, I think that is not true. And then, of course, ang sitwasyon nga po, ano nga bang nangyari doon sa Converge kabola? Bakit daw nila pinakawalan? Maverick Anisi at saka si Jeronting kabola. So, nag-usap nga doon nga po sa latest po na podcast kabola nitong si Snowbad White Homer Saison, na top 2 insider in the PBA, and explain nila kung ano po talaga yung nangyayari kabola. So, sa explanation daw nila kabola, itong si Homer muna yung nagsabi is that Anisi, yung especially sa Anisi part talaga, ang nangyari doon is more of the process kabola. Kasi nakadalawang beses daw ng balik si Anisi kabola, using to leverage mo yung ibang offer na ibang team, di ba? So, kumbaga, dalawang beses minatch kabola ng Converge yung gusto niyang offer, pero never siyang mag-sign. Kumbaga, nainis na sila, so ayaw mo pala, no? Sa Converge, di ba? So, kaya mo yung ginagawa, di ba? Eh, di wag na, parang ganun yung nangyari doon kabola. And then, of course, ito rin po si Snowbad, basically, yun din po yung sinasabi, that he is more than capable, ito pong Converge, na ibigay po yung sweldo na sa palagay nila is deserved ng player kabola. And sa mata nila, of course, yung hiningi po ng sweldo ni Teng at sa kanya Anisi, hindi nila deserve. Pero so, at the end of the day, kanina na lang po yun na analysis. Pero yun nga,
at the end of the day, then mistake pa rin yung pagpakawalan na lang po sila. Dapat they could have worked out a trade para may nakuha po silang kapalit kabola. Pero overall, sa mga fans ng Converge yan, I hope you are happy with this. Kasi sa mata ko din sa analysis ko, I still believe that financially, may pera ang Converge kabola. They can pay. They just need to pay the right guy kabola. And they are fighting right now kung sino yung mga right guys yan. Kababal sa plagay mo, kaya ba talagang magbumayad po ng Converge? Comment na po sa baba.